May mga usaping pangkalusugan na dapat talakayin ng tama, malinaw, at may malasakit. Andito tayo para gawin yon. Pogscast. Let's Talk Pinay. Ito ang Pogscast, hatid sa inyo ng Philippine Obstetrical and Gynecological Society. Ano nga ba ang IVF? Ito ba isang pag-asa o isang pagsugal? Maraming natatakot sa IVF. Mahal, komplikado at nakaka-overwhelm. Ito ba ay first option or last resort? Samahan niyo kami para alamin. Magandang araw! Ako si Dr. Angel Tan Espiritu o Doc Angel. Ako muli ang Pogscaster ngayong episode na ito. IVF, isa itong pamamaraan ng pagbubuntis kung hindi ito nangyayari ng natural. Para maging malinaw ang ating usapan, kasama natin ang mga eksperto mula sa Philippine Society for Reproductive Medicine, si Dr. Marivic Tan at si Dr. Miko Torres. Let's begin, no? You want to say hi to our audience? Hi! Hello, everybody. Thank you, Angel, for hosting this. Sige, so let's start, no? So, mga doc, no? Ano ang IVF? Paano ba ito ginagawa from start to finish? So, I guess for the sake of our audience, baka we can walk them through. Ang IVF or in vitro fertilization ay paraan para ma-fertilize ang itlog gamit ang similya ng husband, subalit ito ay nangyayari sa labas ng katawan ng babae. So para mangyari ito, ang unang proseso ay ang pag-i-inject ng mga gamot upang makalikha ng maraming follicles. Pag marami ng follicles, doon ay i-harvest ang mga itlog at saka ibibigay sa laboratorio at sa pamamagitan ng embryologist, siya ang magsasama ng itlog at similya para makabuo ng embryo. Ma'am Marivic, may gusto kayo dagdag? So, ang importante dito is malaman ng mga tao na ang in vitro fertilization, ang pinagkaiba sa natural na process ay talagang dahil sa labas ng katawan ang pag-fertilize. Tapos yung sinabi ni Dr. Miko na pagkuha ng itlog, ito yung tinatawag na oocyte retrieval or egg harvest. Yun yung mga pangalan na pwedeng marinig-rinig nyo tungkol sa IVF. So, kailan nga ba natin masasabi na IVF na ang next step at hindi na natural or simpler means of getting pregnant? No? So, ang IVF kasi na-develop yan dahil unang indikasyon para dito ay kung yung tubo ay barado. Pero sa loob ng maraming panahon na ginagamit ang IVF, nakita nila na nangangailangan ng mga kababaihan ng IVF sa mga ganitong kondisyon. Una ay kung nasa edad 40 na sila o pataas, dahil gusto mo nang makuha kung ano man ang natitirang itlog doon sa kanila. Pangalawa, yung mga kababaihan na kahit na bata pa pero mababa na ang kanilang ovarian reserve o yung mga natitirang mga itlog sa kanilang ovaryo, ay gusto mo na rin kunin kung ano man natitira doon upang makagawa ng embryo o makilikha ng baby. Yung opposite naman doon, or tulad din doon pero artificial ang nangyari sa pagbaba ng kanyang ovarian reserve, ay yung mga kababaihan na nagkaroon ng mga operasyon sa kanilang ovaryo na hindi nila alam na nagdudulot din yon ng artificial na pagbaba ng kanilang ovarian reserve. Pang-apat, kung meron silang mga genetic conditions na pwedeng mamana o maipasa doon sa kanilang mga anak, at para maiwasan ito ay gumagawa tayo ng pre-implantation genetic testing at kukunin natin ang mga embryo na wala nung karamdaman na pwedeng maipasa doon sa embryo. Meron pa ba akong nakalimutan, Doktora? Ang IVF din ay ginagawa kapag nag-fail na yung mga first-line treatments na nadaanan na ng mga pasyente na paulit-ulit. Kung hindi pa rin sila nabubuntis sa mga paraan na yon, panahon na dapat pag-isipan nila ang IVF. At saka gusto ko rin banggitin, Dr. Marivic at Dr. Angel, na importante na bigyan natin ng limitasyon kung ilang beses kailangan maaaring gawin ng isang technique para mabuntis sila. Kasi marami tayong natatanggap na pasyente na ilang beses nang tinatry, pero hindi nabubuntis. Ilang years, bago natin sila nakukuha. At mamaya siguro pag-uusapan natin ang magiging impact talaga ng edad, Kasi habang nagtatry sila, panahon ay nasasayang, tumatanda, pareho yung husband at saka yung wife. So, which brings me, anong tingin nyo sa IVF? Ito ba ay last resort or first option?
For some patients, actually, IVF might be their only option. And for others, it should still not be the last resort kasi dapat tatandaan nila na merong hangganan ang babae sa magandang paggawa ng magagandang quality ng itlog. So, ang pinakamalaking mali na nangyayari sa karamihan is that akala nila, dun pa nila iisipin ang IVF kung umabot na sila ng 40 and actually by that time baka huli na. So, ang success rates ay bumababa talaga. Kaya with age. importante talaga babalansehin natin. No? Kung kailan natin iisipin na maaring kandidato ng isang couple para sa IVF. At hindi natin tinitingnan doon ay ang edad lamang. No? So, ang importante rin ay kung gaano katagal na sila nagtatry. Kahit na bata pa sila, no? Kahit na in their early 30s or even late 20s, pero they've been together for several years already. Tapos walang nakikitang dahilan. Bakit di sila nabubuntis? Maaring yun na yung treatment, di ba? Actually, gusto kong idagdag, Doc Angel, na isa sa kondisyon na dapat naiisip na nila ang IVF is yung endometriosis. Yes. Oo, kasi sa Laganap endometriosis, minsan nga hindi nakikita sa ultrasound ang endometriosis, pero meron pala at masyadong nagkakaroon ng dikit-dikit sa loob ng pelvis or sa Yung mga loob ng bituka, babae, sa mga magkakadikit. bituka, pati yung daanan ng itlog at saka ng sperm kung saan sila na-fertilize, hindi na nakaka-function ng maayos yon dahil sa dikit-dikit. So, kapag may ganun na diagnosis or walang alam na diagnosis, unexplained, kumbaga, at ang tagal-tagal na nila na-try yung mga first-line treatments, dapat iisipin na rin nila na baka kailangan na nila mag-IVF. At saka gusto ko rin idagdag, no, lalo na sa mga pasyente na merong mga cancer. Okay, lalo Yes, na bata, no? So, importante na parte ng diskusyon nila sa kanilang doktor ay yung ma-preserve yung fertility nila. Bakit? Kasi karamihan sa mga treatment sa cancer ay pwedeng humantong sa pagkamatay ng kanilang mga gametes o yung sperm o yung egg, no? So, sana bago mangyari yon, yung definitive treatment, makapag-preserve na tayo ng itlog o ng sperm, no? Bago mangyari yon. Or, hindi lang sa cancer. Kunyari, may mga pasyente na mga autoimmune disease, no? Yung mga lupus, no? Rheumatoid arthritis, na kung minsan kailangan bigyan ng mga gamot na parang pang-chemotherapy din, na ganun din na magiging epekto sa kanilang fertility kapag nabigyan na sila. No? So, bago pa lang mangyari yon, kailangan na pag-usapan na yung pag-preserve ng fertility sa pamamagitan ng maski egg freezing or kung may partner, IVF na. So, ang dami talagang mga pasyenteng maaring makinabang sa IVF. Pero ito yung burning question lagi nila. Ano ba ang success rate ng IVF? Yung success rate ng IVF, talagang dependent yon sa edad ng babae. Younger women will have higher success rates, averaging mga siguro it can even be as high as 75%, but averaging nasa mga 40 to 50% sa mga medyo younger age group. Pero pag umabot na yan ng 30, hindi 35, hindi 38, 30, nagsisimula God, ng 30, bumaba yun by approximately almost 5%. In the decline in every year above 30. At pag umabot ng 38 yan, masyado ng steep ang decline, mabilis na talagang bumaba. Kaya dapat talaga, ang secret to a successful IVF is you do it not so late. Dapat medyo maagang naiisip ang pagpa-IVF. Kasi iniisip nila parate, no, ako, mag-iipon muna ako ng pera ko, which is valid naman, Yes, no? Or ayusin ko muna yung karera ko, no? Pero kasi yun yung nakikita Pagwala natin sa ng mga bahay. clinic natin, no? Na ang dami na nilang pera, pero pag tinignan mo na. yung ovarian reserve nila, wala na kami Wala na masyadong sila. magagawa. Yeah. Kahit bigyan mo ako ng maraming pera. In fact, Marifi. kung tingnan mo yung statistics, yung mga less than 38, pwedeng umabot ng 60, pwedeng bumaba yan to less than 20% when they reach 38. Kaya yun talaga ang key is kapag medyo tumataas ng edad, above 35, iisipin nyo na talaga na i-fast track na yung mga first-line treatments and consider IVF. So, napag-usapan natin ang edad, no? Marami ring nagtatanong, no, about egg freezing. So, ano yung, para kanino ito? And ang more importantly, kamusta rin ang success rate nito?
Okay. So yung egg freezing naman, ginagawa yan sa mga kababaihan na very busy sila or wala silang partner sa kasalukuyan, pero gusto pa rin nilang maging ina in the future, no? So, pero katulad ng binanggit mo, mahalaga din ang konsiderasyon sa edad ng babae kung kailan niya gagawin ng egg freezing. Bakit, no? Kasi ako, ayon sa mga pag-aaral, no, karaniwan sa isang IVF or egg freezing cycle, gusto mo ng 10 hanggang 15 itlog, no? Ngayon, kung ikaw ay mas bata pa than 35 years old, yung 15 itlog na yon, pwede kang makaform ng 4 o 5 embryo. At yung 4 na 5 embryo na yon ay pwedeng humantong ng 85% cumulative live birth rate. Ngayon, kapag lumampas ng 35 years old ang isang babae, yung parehong dami ng itlog, 10 to 15 eggs, ang cumulative live birth rate mo ay bababa sa 30%. So, mahigit sa kalahati ang pagbaba ng success rates mo. Kaya importante ka na. So, Miko, nabanggit mo yung cumulative pregnancy rate, no? Importante talaga yan. Ibig sabihin yan, ilan ang nagiging live birth or baby galing sa isang kuhanan ng itlog or isang cycle ng IVF. And like nabanggit nga ni Miko, kapag mataas ang cumulative pregnancy rate, let's say nagkaroon ng 4 o 5 embryos na form, ang gusto ng pasyente magkaroon ng 3 baby, kapag bata pa siya na ginawa niya yung egg freezing niya or yung egg harvest niya, kung IVF man, pwedeng makumpleto niya lahat ng gusto niyang baby galing lang sa isang IVF cycle or isang kuhanan. Kaya importante talaga ang cumulative pregnancy rate at ang edad ng babae kung kailan siya nagpagawa ng egg freezing or IVF. May mga pasyente na ba kayong nagpa-egg freezing dati na kinlaim na nila ngayon? Yes, Tapos kamusta ang nila? Okay naman. Yes, So, ganun din naman Oo. talaga. No? Yeah. Nakasalalay kung ano yung edad na kinuha natin yung mga itlog. So, although sa akin, medyo konti pa yung bumabalik. No? So, hindi ko alam kung may partner na siya. Pero si Dr. Marivic kasi matagal na nagpa-practice ng IVF. Hindi wala sa itsura. Hindi wala sa itsura. Pero very pioneering po kasi si Dr. Marivic. No? Isa sa mga una nagtatag ng IVF Center sa labas ng Maynila. So I just want to share, no, kasi yung mga nagbumalik na for their eggs sa akin, ang karamihan dito, nagkaroon na nga sila ng baby sa natural na paraan, pero pagpalaki nila ng baby nila, umabot na sila sa age na gusto na nila magka-second baby, pero nahihirapan na sila. Yun yung tinatawag na secondary infertility. At buti na lang, meron silang na-freeze na eggs nung medyo bata pa sila or na-cryopreserve kasi nagkaroon pa sila ng chance magka-second, ginamit nila yung eggs na yon. Yung ngayon kasi, bago na ang proseso ng pag-egg freezing, hindi na nga siya freezing, vitrification na. Kaya tumataas talaga ang success rate ng na-cryopreserve or na-preserve na eggs. Okay, good. Mataas ang survival rate, 90, almost 100%. 99, Very almost 100%. reassuring, no? Yes. Ngayon, halimbawa, may isang couple nagpatingin, no? Ano yung usual, kahit briefly lang, ano yung mga test na kailangan gawin para bago sila mag-undergo ng IVF? So usually may mga hormonal panel tayo na ginagawa. Isa sa mga pinaka-importante do yung AMH, no? So yung AMH, sasabihin niya sa atin kung ano ba yung ovarian reserve ng isang babae. So yung AMH, sasabihin niya sa amin yung ovarian reserve at kung ano yung potential na dami ng itlog na makuha natin during the cycle. And kasabay din nun, kinukuha natin yung ultrasound, titingnan natin yung antral follicle count. And of course, gusto natin malaman dun sa ultrasound kung meron bang mga polyp, may myoma, may mga cyst ba siya sa ovaryo na baka kailangan mo nang ayusin bago tayo mag-IVF or even bago mag-transfer. Tapos may mga infectious screening din tayo, like yung HIV, so yung mga ganon, para mapangalagaan yung, maprotektahan yung mag-partner at saka yung mga personnel ng laboratory. At the same time, hindi rin mapapasa yung kung ano man yung infection dun sa bata. Although, hindi naman talaga nangyayari yun. Kasi pinaprocess natin yung mga gamits. No? Ginagawa rin yung semen analysis kasi may dalawang paraan kasi yung in vitro fertilization na conventional. Ang ginagawa kasi is yung itlog nilalagay lang sa may mga sperms na nilalagay kasama ng itlog.
Pero meron kasing tinatawag na ICSI or intracytoplasmic sperm injection na talagang ini-inject talaga, kumukuha na isang sperm, ini-inject talaga sa loob ng egg. And kung mababa talaga or pangit ang quality ng sperm ng lalaki, hindi kasi siya pwede sa conventional lang na IVF. Kailangan siyang gawan ng ICSI. So, yun ang importante na malaman na mag-semen analysis. Tungkol naman sa hormones, minsan kasi yung babae may mga kondisyon na mga like polycystic ovaries, sobrang taas ang luteinizing hormone. Minsan, kahit binigyan mo ng gamot na pang-IVF, pangit ang quality ng egg nila o kaya hindi maganda ang response nila, hindi sila nakakabuo ng itlog, kaya taas ka ng taas ng gamot. So, mas maganda malaman yung baseline na hormones Yes, at gamutin kung may mga underlying na causes bago mag-in vitro fertilization para maganda talaga ang outcome. So, yung importante yung katulad ng, kaya natin ginagawa yung mga baseline lab test kasi gusto natin i-optimize yung pasyente. So, kung meron tayo mako-correct na abnormality dun sa mga laboratory nila, no? Kunyari, yung thyroid masyadong mataas, yung vitamin D mababa, no? So, kino-correct natin yun para maganda yung chances ng pasyenteng na yun para dun sa cycle. Kasi makikita naman natin na hindi lahat ng pasyente kaya ng second or third cycle. No? So we want to make the most out of their cycle. Yes. Yun, no? So, for the sake of our audience, no, gaano katagal ang isang cycle? At medyo nabanggit mo na nga, no, pwede bang umulit, no, kung sakali? So usually, depende kasi, no, yung talagang mismong pag-i-inject ng mga gamot, usually mga 10 to 12 days yan, or kung minsan aabot ng 2 weeks, no, and then after that, yung sinabi ni Dr. Marivic, mag-harvest ng itlog, and then aantayin mo na mag-develop yung embryo from fertilization hanggang blastocyst, no. So at least sa center namin ni Dr. Marivic, puro kami blastocyst, no. And then, so after nun, it's either if i-freeze niya yung embryo or ita-transfer yung embryo to that same cycle. Okay? So, roughly mga 3 weeks siguro. Yes. No? So, nakikita natin minsan yung siguro sa social media, nakita mo yung mga artista, no, nag-i-inject ng gamot sa tummy nila, no? So, paliwanag nga natin sa mga pasyente, no, masakit ba tong proseso na to? Ano ba ang kailangan nilang asahan, like physically and emotionally? Alam ko financially, ibang pang-usapan yun. So actually, yung injections, of course, nagkakaroon talaga ng some discomfort. Although, marami ng pagbabago sa course na ngayon ng modern IVF. Yung mga gamot, may mga delivery system na sila. Ang mga needles, masyadong maliit na maliit talaga. lang. Hindi Halos, siya masakit. Hindi na siya Alam mo, masyadong trinay ko masakit. honestly, hindi siya masakit. Hindi, yung Mas makasakit pa ba? Hindi, parang ma-reassure ko yung pasyente, no, na talagang trinay ko, hindi siya masakit. At least yung mga, yung mga medyo mamahalin ng konti. Yes. But meron talagang needles na nabibili na very, very thin, small. So kaya that's manageable yung pain. Yung egg harvest naman, it's usually done na merong anesthesia or sedation, kaya hindi napapansin or na-feel ng pasyente yung pain during the harvest. And yung paglagay naman ng embryo back sa matres ng babae is usually not painful. Parang pap smear lang siya. Parang pap smear lang. Masakit lang siguro siya kapag medyo may difficulty, meron talagang mga tabingi ng mga matres or may certain difficulties na ma-encounter yung doktor. It could be uncomfortable but it's bearable. Pero ang isang mas nakikita ko, no, yung emotional impact, siguro parang mas matindi for them yung anticipation kung mabubuntis o hindi. No? Meron bang mga nadidepress gawa nito? So actually, there's a waiting period kasi lahat syempre ng pasyente, kahit gaano mo ika-counsel na hindi 100% ang success rate, lahat ng hopes nila, nilalagay nila dyan na magiging positive ang outcome nila. So, yung pag-aantay alone na yung marami dyan, nagbe-bed rest yan para hindi ma-delicate or hindi delikado para sa embryos nila. So, magre-rest sila. Yung mga yan, hindi sila nag-work habang nagre-rest sila. Umikot yung buhay nila. So, kaya maraming anxiety talaga na nakatali doon sa process. And yung 2-week wait after the embryo transfer na
mag-aantay sila kung magpa-positive ba yung preg test nila. Minsan yun ang sabi ng mga pasyente is excruciating na experience, yung waiting, not knowing. So malaki ang anxiety. Kaya we as doctors have to be very understanding. At saka dapat talaga naka-counsel talaga yung patients ng maayos. Counseling. Yeah, so ang importante doon yung setting of expectations, no? So at the outset kasi, ang talagang ang napapansin ko sa at least sa mga IVF patients natin, matataas ang IQ niyan, no? So magaling umintindi yung mga pasyente. So kailangan lang natin ipaunawa sa kanila na ito talaga yung ine-expect natin na results, no? And they have to be willing to accept that. But of course, iba rin kasi talaga pag pinagdaanan mo with all the anxiety, with all the expenses and all the yung missed opportunities kasi nga yun lang ang ginagawa mo, hindi ka nagtatrabaho, di ba? So kailangan lang natin as doctors maging maunawain. And if they have any questions, we should always be open, no? Or at least yung staff may sasagot dun sa mga questions nila. Kasi mahirap kung kunyari may anxiety sila tapos walang makakatugon dun sa kanilang tinatanong. Tsaka karamihan sa mga patients na to, matagal na sila talagang naglulong na magkaanak. So yung longing na yan, is in itself is an emotional burden or a roller coaster ride talaga. Kaya we really have to be very understanding. So, ito yung isang tanong na medyo mahirap din sagutin pag tinanong ka ng pasyente, no? Halimbawa, nagawa nila lahat. May na-harvest kang egg, may na-transfer ka, no? And then, they ask you, Doc, ba't walang nabuo? So, how do you approach this difficult question? For me, I would actually wino-walk through ko sila sa process. So, we usually go back to kumusta yung response niya sa IVF stimulation niya, kumusta yung sperm ng husband niya, at nung nandun na yung mga embryos na sa laboratory, paano ba ito nag-develop? Para from there, medyo maiintindihan nila or ng buong team kung saan kaya medyo may hindi ganun ka-ideal. And doon mo malalaman kung anong areas pwedeng ma-improve next time. And sometimes the painful part is you don't really know exactly sometimes kung ano ang dahilan. And sometimes it's just statistics na ganun talaga, hindi siya 100%. But when you tell that to a patient, it's very difficult. So very painful, no? Very painful, and that's why it's important to at least take that effort to let them understand the process that they went through. Yeah, so actually ganun din ako, no? Kailangan ipaliwanag mo kung paano yung naging journey nila dun sa IVF cycle nila, and if there's something we can improve. And also, if you think that meron silang resources, no, encourage them to try again. Hindi dahil sa gusto kong kumita ulit, no? Kasi yung chances mo na mabuntis sa IVF will remain the same. Will remain the same. It's not going to go lower or higher. But not unless you try again, you wouldn't know. So yun kasi yun eh. Tsaka, actually, in some patients, there's a cumulative benefit. Like, when they start again, sometimes yung period na yan na they actually really fix their diet, they natutulog na sila. you know, they're lesser stress or something like that, could improve the following cycle. Sometimes na-harvest mo na yung mga pangit na mga itlog. Actually, that's been there like in patients with polycystic ovaries. Those follicles, baka andyan na sila ng sobrang tagal. They might not be chromosomally normal anymore. So, yun ang improvement na pwede lang makita in the next cycle. So, encourage them na hindi yung masyadong matagal bago, na mag-antay bago mag-another cycle. If they can afford another cycle, it's better to do it sooner than much later. Kasi papasok na rin yung issue of age dyan. Which brings me, halimbawa, marami kang nakuhang eggs or embryos dun sa pasyente and then nag-transfer kayo nga, hindi nag-succeed. Pero meron pa siya natitira. Yes. So, how soon can you do the embryo transfer? Technically, you can prepare her in the next cycle, provided na laman nyo na wala siyang mga existing conditions that may have contributed sa failure. Kunwari, nalaman may experience kami na nakita namin, hala, may hydrosalpinx ka pala. Ngayon lang naging obvious nung nabigyan ka na ng mga hormones, over time, lumaki na siya.
these things might need to be addressed first. So, hindi pwedeng dumiretso. So, dapat i-manage mo na Actually, yun. pwede ka rin mag-isip ng mga ibang dahilan kung bakit hindi nag-succeed. No? Lalo na kung, for example, yung nilagay mong embryo na test siya. Ano yung ibig sabihin na test? Nakita natin na normal yung number ng chromosome. So, iisipin mo na ano ba? Is it the seed or the soil? No? So, titingnan mo na baka yung soil, baka yung lining may problema. No? Hindi sila tugma dun sa development ng embryo, or may infection, or may kulang ng lactobacilli. Yung mga ganong bagay, no? So, pwede rin nating i-offer yon, pwede nating kung kaya nating i-test, no, para makapagbigay sa atin ng karagdagang impormasyon kung paano ma-improve yung next cycle niya, or kung may embryo siya ngayon, yung next embryo transfer niya. So, can you talk briefly about like PGT? How does it help? So, PGT is pre-implantation genetic testing. And maraming klaseng PGT, and yung pinaka-common na ginagawa is yung PGT-A, which is testing for aneuploidy. A is for aneuploidy. Ang ibig sabihin nun is aneuploidy, hindi normal ang number or dami ng chromosomes. So kapag ganun kasi, mataas ang chance na either hindi mabuntis yung embryo na yon or makakabuntis, or baka makunan. So, ang benefit talaga ng PGT-A is ma-decrease yung chances of miscarriage. So, mapipili mo those embryos na normal talaga yung chromosome, so that mataas talaga yung chance na tutuloy-tuloy ang pregnancy niya. So, that's the largest At benefit. saka ang reassuring, no? Say for example, sa isang babae na above 35 versus sa isang babae na 30s, no, or younger, no? Basta makakuha ka ng euploid embryo, pareho ang kanilang implantation potential, whether you're an older woman or a younger woman. But, of course, the challenge is finding a euploid embryo in an older woman. But I do want to stress na merong euploid embryos na hindi kumakapit. Kasi it's not only about the chromosomal or the nuclear status, there's also the cytoplasm. So, sometimes may mga embryos na euploid nga siya, pero yung egg pala nun cytoplasmically immature or over-mature, ang implantation potential is decreased. So, that's one of the reasons why euploid embryos does not always implant. Okay, so I have a burning question for you. So, we all know na medyo gamble din ang IVF, no? So, ito ang laging tinatanong ng mga pasyente, magkano ba ang IVF at bakit ito nagiging mahal? So yung IVF per se, which means yung simula, yung mga injections, pagkuha ng itlog, pag-culture, pag-fertilize then culture, pag-transfer, usually ranging 250,000 to 500,000 on the average. Kaya lang, syempre may iba pang gamot yan. Para kumapit yung baby, kailangan may ibang pasyente, kailangan nila ng mataas na dose ng progesterone. Nagkakaroon ng variability in terms of cost. Tapos, minsan maririnig mo, million baby yun, parang gano'n, million pesos. Iba nga, sasabihin $1 million. But anyway, I think because there's other things, some of them, they will stay in a hotel, for example, para medyo comfortable sila, malapit sa clinic or something like that. And everything else, vitamins, all the checkups, lahat-lahat, fina-factor in nila yon. So, that's how. But the IVF itself could probably but just range between 250 to 500,000. Malaki rin factor kasi yung ovarian reserve at saka age ng patient. No? Kasi yun talaga yung magsasabi kung paano mo i-approach yung kanilang stimulation. No? Ano ba yung dose ng gamot? Anong type ng gamot yung gagamitin mo? Tapos yung habang nagmo-monitor ka dun sa IVF niya, yung response niya, no? Kasi kung minsan di nag-respond, kailangan mo magdagdag ng gamot. Yes. So yun yung mga factors pa na pwedeng makadagdag dun sa cost ng IVF niya. And also, unfortunately, dito sa bansa natin, and in many countries also, no, wala tayong support ng state for that. So everything is out of pocket. Even the technology that we import, no, we pay a lot of taxes for that. So those are factored in dun sa costing ng treatment nila. And of course, if the lab wants a very good lab,
So sometimes High quality. it's very masyado siyang technology dependent and technology requires funds. Yes. So that is Like, factored ang in. example, yung ginagamit natin na kung saan nag-grow yung embryo, Incubator. Incubator and media. Media is a consumable. These are all imported. Ngayon na, ang taas na ng dollar. So, nagkakaroon talaga ng impact on the cost of IVF, yung mga bagay-bagay na yan. Wala pang PhilHealth yan. Walang PhilHealth. Magaling Sana siya sa magkaroon. PhilHealth. Oo. Ang sad. So, aside from the possible, yung cost, no, ano yung possible risks naman na ma-expect ng pasyente with IVF? So, yung pinaka-common doon, lalo na sa mga mas batang mga pasyente, lalo na Or yung may mga PCOS, no, yung ovaries. polycystic ovarian syndrome, yung ovarian hyperstimulation syndrome. So, yung ovarian hyperstimulation, ang nangyayari dyan is, pag nagbigay ka ng gamot, yung HCG, ang nangyayari, yung tubig, no, galing sa mga ugat-ugat, pumupunta sa mga third spacing, no, sa tiyan, yung mga mas delikadong kaso sa baga or even sa puso, no, na pwede actually yung worst case scenario pwedeng life-threatening yan, no? So yun yung pinaka-common. I mean, hindi na siya common in the sense na marami na tayong ways para maiwasan siya, no? Pero yun yung pinaka-dreaded complication. And of course, there are minor like yung infections or bleeding also when you do the harvest. Ano pa ba, Vic? Well, actually, if you look at RTAC, yung nagmo-monitor ng Certified. IVF to certify na IVF, multiple pregnancy, like twins, is actually considered a complication Yes, yes. of IVF. Hindi siya buy one, take one. Hindi siya ganon. But, you know, in the Pero ang Philippines, daming makulit na pasyente. Gusto nila twins, Gusto Oo, nila kasi twins. sila, ay, buy Yeah. one, take one daw. So it's our responsibility to To actually educate educate them of the risks of multiple pregnancy. Yun. Okay, so ito lang, no, I mean, mahirap yung trabaho natin kasi kahit na gaano kalalim yung pag-aaral natin about infertility and IVF, in the end, hindi pa rin natin maprepredict totally sino yung mabubuntis, no? So, para sa mga couples na nag-iisip mag-IVF, ano kaya ang importanteng dapat nilang tandaan, no, bago sila magsimula? Dapat, ang importante ay magpunta sila sa doktor nila, no? Para mabigyan sila ng tamang payo. No, kasi mahirap yung makikinig ka lang kung ano yung sinabi ng sino-sino, no? Kasi iba-iba ang kaso ng bawat couple. Yes. Okay? So, what we call individualizing treatment. And nakasalalay yan doon sa profile ng mag-asawa, no? May mga condition ba kayo na pwedeng makadagdag doon sa risk ng pag-IVF or maging determinant ng success natin, no? Tapos yung mga resulta ng mga laboratorio, no? So yun yung mga factors na tinitingnan natin. Ang gusto ko talagang i-stress, Angel, is yung impact ng lifestyle. So, yung kinakain natin, yung ang Diet naman sa ehersisyo lifestyle. natin, yung pag-exercise, ganon, what we eat, what we're exposed to, ang dami dyan, gustong-gusto yung laging alcohol o kaya may mga scents na sinasmell sila, parang ganon. This can be actually sources of volatile organic compounds which are bad to the entire body, including the eggs and the sperm. So I would like to stress na if you're preparing, you want to go into an IVF cycle, gusto mong maging successful, tingnan nyo rin yung lifestyle nyo. So it really helps to do it together, yung treatments at the same time lifestyle modification. At siguro, I don't know, no, maaaring sabihin ulit natin ito sa end ng ating talakayan, no? Pero gusto ko rin i-emphasize, no, that fertility is a time-sensitive condition. Yes. So, sana wag kayong pumunta sa amin. Wala na kami makukuha ang ito Milagro sa'yo. na. Yeah. Milagro. Milagro. Doctor only, not Yeah. God. So, yun po yung mensahe namin. Alam mo, ang lagi kong nilalagay kapag nagle-lecture ako tungkol sa infertility, ang lagi kong sinasabi sa end bago mag-conclusion is do not delay. Meaning very timely consultation with a healthcare provider and a fertility specialist as much as possible will help you know what is really wrong as early as possible. At saka mag-guide kayo ng maayos kung anong treatment plan yung maganda para sa pamilya or sa pag-build ng family nyo. Oo, no? Kasi like yung iba, di ba, tama yung sabi mo, nag-iipon pa. Ako, sinasabi ko sa patients, parang business. Oo. Business yan eh. You know,
mag-invest ng maaga. Oh, yes, kasi Oo. kung kailan mataas yung return of investment. Correct. Ako naman ang analogy ko is para yang bumibili ka ng condominium. Pag pre-selling pa, mas mura, 'di ba? Pag ayun na, tayo na, wala, it might be too late, mahal na siya. So ganun din, you might end up spending more if you do it too late. Yeah. Para Patulong ang episode na ito, maaring mag-like, share, and subscribe sa Pogscast. Baka ito na ang impormasyong kailangan nyo o ng taong mahal nyo. Nakatulong. So, well said, no, sa ating mga kapanayam. Maraming salamat sa napakagandang usapan. Bago tayo magtapos, baka meron kayong mga last few words na maaring i-share sa audience natin. Yeah, so ako naman, uulitin ko lang yung sinabi ko, no? Huwag na kayong magantay ng matagal. Kung sa tingin ninyo, kailangan nyo na ng IVF, no? Marami tayong resources dyan. Kung ayaw mo nyo munang pumunta sa doktor, no? May Dr. Google. Pero ang mapapayo ko lang ay maghanap kayo ng doktor na sa tingin nyo ay makakatulong sa inyo. Kung kunyari, matagal na yung mahirap magsalita. Relationship na. Sige, Englishin mo. Oo. Hindi ibig sabihin, kung kunyari sa tingin nyo hindi na nakakatulong yung mga ginagawa ninyo, it's best to seek the doctor early, no? Para hindi na yung success rates mo hindi man negatively impacted by the delay, no? At the same time also, ma-optimize mo kung ano yung condition na meron ka ngayon. At mabuntis ka kaagad. Yes, hindi sayang ang pera, hindi sayang ang Yes. oras. Correct. Hindi mo na maibabalik ang oras. Ang oras, Sa totoo that's lang. true. Ang pera kinikita, Kinikita. pero ang oras, ang time, hindi mo na mababalik. At ang eggs, hindi mo na mababalik. I also wanted to stress na I think we have to educate the patients or the people about the importance ng pag-safeguard ng fertility. So, there are things na pwede niyong gawin bago pa magkaroon ng infertility para medyo ma-protect nyo ang fertility nyo. So aside nga sa na-mention na lifestyle management, avoidance of like smoking, for example, mga nilalagay ng mga perfumes that are too strong, it can be source of volatile organic compounds. Yung mga ganyan are simple ways but they're very important in safeguarding your fertility. And of course, if you want to pursue a career and you feel like nasa-set aside ang fertility or family building nyo, remember that there are modern ways already now, like egg freezing, where you can actually you can be empowered and take charge of your reproductive timeline. If you're not ready now, at least freeze your eggs and pwede mo naman siyang gawin at a later period. Okay. Maraming salamat sa ating mga eksperto, Dr. Miko Torres. Maraming salamat. Dr. Thank Marie you for Victan, having maraming us. salamat sa inyong oras. Alam ko, very busy kayo. So, para sa ating mga audience, ang IVF, tandaan nyo, hindi lang proseso. Bawat pag-asa may kayakibat na pagsubok. Pero, tuloy lang ang laban. Maraming salamat. Sa bawat yugto ng buhay ng isang babae, may kwento at tamang kaalaman na dapat pakinggan at maunawaan. Pogscast. Let's talk, Pinay.